Objection! Your Honor, I object! And this is the end of this colloquy. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na pumapalak, yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Piliin mo na yung kandidato niya. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Alam mo, kung ako ang drogista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80.
Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Kaya't po, pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya't mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi! So, uwi na tayo.